Hello guys, welcome. So, mag-usap lang tayo tungkol sa 9/11, no? Yan, ito sinuot ko tuloy na t-shirt. Anyway, yan. Sabi ko na kayo maganda pag-usapan yan. I-share ko na lang sa inyo yung 9/11. So, nandito ako sa US. So, yesterday 9/11, eksakto, no? Umattend kami ng Trail Life. Trail Life is para siyang Christian na Boy Scout. So, Boy Scout. So, nagsalita yung Scoutmaster yesterday. Mangiyak-iyak talaga siya. Mangiyak-iyak. Ganun mga Amerikano, no? Mangiyak-iyak talaga sila. And then, nag-play ng clips about 9/11. Isa doon yung si George Bush nagsasalita. Hindi ko alam siguro, ganun din siguro kayo, no? Pagka na-take nyo na yung red pill, mag-iiba na yung tingin nyo sa mga bagay-bagay. So, habang pinapal ko si George Bush, sabi ko, si Raulon to, ito nga, kasama to eh. Yeah, they are the same people, you know, they're the same people. So, yun nga, no, kinuwento ko sa miss ko, alam mo, ganito ginawa doon sa, sa Trail Life. Mangiyak-iyak pa yung Scoutmaster habang ginugunita yung 9/11, tinatanong pa isa-isa kung nasan kayo nung time na yon, ganyan. Very emotional sila. Pero ako, nag-iba na yung iba na yung tingin ko dyan sa 9/11 eh. No, nag-iba na. Kaya tawagin nyo kung conspiracy theories or not, pero kung na-observe nyo lately, yung mga conspiracy theories nagkatotoo na, or dati nang totoo, napatunayan lang, no? Ano yan? Example, yung pagsusuot ng maskara. Yung pagsusuot ng maskara, yung ganito, di ba? Paano hindi na patunay? Obvious naman pag pupunta kayo sa restaurant. Kailangan nakabusal kayo, no? Pero pagkakain, tatanggalin na, tapos pwede na. Ano nangyari sa ano? So, obvious naman, yung iba lang talaga, siguro ma-pride, ayaw aminin na naloko sila or talagang na brainwash na talagang pangatawan na natin to kasi kaya magmumukha. Nga naman, pag inamin nila na mali sila, magmumukha silang tanga. Tapos panalo yung mga conspiracy theories. Diba? Mahirap, pride eh. Ayaw aminin yung pagkakamali. So, balik tayo doon sa 9/11. So, yun nga, ginunita. Tapos, sabi ni Miss ko, ako nga, na parang nakakaiyak din yung pinost ng isa naming FB friend, yung narrative about 9/11, ganyan. Ang hirap isabihin sa inyo yung details, do your own research na lang, no? Pero, ito tandaan nyo, no? Kung, sa tingin nyo na conspiracy theories lang yon, kabalbalan lang yan, yung mga sinasabi against the narrative of 9/11. Ito ang tanong, bakit sinesensor? Bakit sinesensor? Yun eh. Usually, yung mga nagsisensor, meron silang intention na hindi maganda. Similar with the ganyan, with the mask. Ako nga na bigyan ako ng strike sa YouTube dahil medical misinformation daw. No? Sinisensor. Nasaan na yung free speech? No, pero pagka nagmumura mga video sa FB, mga TikToks na clips. Mura ng mura tong si Kalbo, ang daming views, pero hindi sinesensor. Pero pag nagsabi ka ng totoo, masisensor ka. So, doon pa lang sana may clue na kayo. No, so yun nga. Kaya mag-iingat ako ngayon, kung sasabihin ko. I-research na lang. And then may na-meet ako na isang Amerikano eh. Sabi niya, ganito yan. Hindi totoong ganito nangyari dyan ng 9/11. Binigyan niya ako ng mga links. Tapos, meron daw isa dating video, sinensor na din. Ngayon, nawala na yung Amerikano yun. Nawala na siya sa friends list ko. Hindi ko alam. Kaya, mahirap din mahirap din masyado kang vocal na binibigay mo lahat ng information. Kasi either ma-sensor ka or patahimikin ka.
no? Ganun lang 'yun eh. Ganun lang 'yun. Pag may sinasabi kang totoo, patatahimikin ka. Kasi nga magkakasama 'yan si George Bush, body-body ni Obama 'yan. Kahit magka-separate silang partido, Democrat at Republican, pero magka-body-body 'yan. And ano pa ba? Yun yung naging reason. Sabi ko, mag-iingat ako. Sige, pero sige. Yung 9/11, di ba, yun yung naging reason kung bakit nagkaroon ng rason yung US para i-invade yung Iraq. Without 9/11, hindi nila i-invade yung Iraq. Di ba? Tapos napatunayan, in-invade daw yung Iraq because of WMD, Weapons of Mass Destruction. Yung pelikula na The Green Zone, panoorin nyo, ni Matt Damon, diba? Nung napatunayan na wala naman talagang WMD. So moro-moro, everything is it's a stage. Parang show lang lahat. Moro-moro, pati yung kaya nga nung sila ng nung nagsasalita yung Scoutmaster kagabi about 9/11, nagpunta talaga ako sa pinakalikod. At the very back. Alam niyo yun? Yung tatawag na cringe-worthy. On my end, na may mga tao pa rin talaga na hindi nagigising sa katotohanan. No? Hindi pa rin nare-red pill. No? Talagang naniwala lang kung ano yung finid or binigay sa kanila. Ito lang ang paniwalaan natin. Kasi ito yung sinabi ng sinabi na nakararami, sinabi ng mass media. Yan. Similar with the ganito, di ba? With the ganyan. Madami pa rin. Kaya nga sabi ko, what's the point na gumagawa ng mga ganong videos? Pero ang nakakanood, tayo lang din. Tayo mga gising. So hopefully, nag-ano pa rin ako na may mga nakakapanood nito na kahit pa paano, nagdududa na. Kasi 2023 na, guys. September patapos na. Patapos na ang 2023. Kung hindi ka pagising, tawag na natutulog sa pansita o talagang ayaw mo lang talaga magising. No, ayaw mo lang talaga magising kasi may comfort kasi May comfort, may peace of mind ka pag hindi mo alam yung katotohanan 'di ba? Rachel Alejandro. Ayaw ko anong kanta niya? Nang malaman pa na mayroon ka ng iba. Kalokohan, di ba? Mas gusto niya pang wag malaman yung totoo. Gusto niya maging bulag sa katotohanan. Yeah, yung title nun, bulag sa katotohanan. So, isa ka ba sa ganon? Yun ang theme song mo? Gusto mo habang buhay kang bulag sa katotohanan? Kasi masaktan ka pag nalaman mo yung totoo Di ba? Isa rin yan sa aspect ng The Matrix, yung first movie na The Matrix. First movie ng series ng Matrix, no? Sabi nung kalbo na nakalaban nila. So, mas maganda hindi nyo na ako binigyan ng red pill. Kung ako papipiliin nyo, blue pill na lang. Kasi hindi ko makikita yung na napakasama na pala nangyayari dito sa mundo. May mga tao talagang gano'n, no? If you think about it. Pero tayo, na gising, siyempre, intention natin, kahit pa paano, wag tayo magsawa. Huwag tayo magsawa, no? Na manggising sa mga kababayan natin, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Kasi, there is strength in numbers. Kailangan natin dumami. Kailangan mas marami ang magising kaysa tulog. Kailangan mas marami yung gising kaysa sa tulog, kaysa sa nagtutulog-tulogan, kaysa gustong tulog lang sila. No? Yun dapat ang maging drive natin, no? So, yun nga. Kasama yan sa and mapapansin niyo nag-iingat ako kasi kailangan kailangan alam mo laruin yung sistema, 'di ba? Hindi ka pwedeng sugod ka ng sugod, no? Kailangan strategic na ang approach natin. Anyway, so yun nga kanina may pumasok sa isip ko They are the same people yan, sila Barack Obama, sila George Bush. Sila din yung mga nagpo-push ng ganito. Sila din. Gumawa nga sila ng commercial kakatabi. No, to promote the ganito. Yan, gumawa sila. Tapos
Um, Yun lang, nakakalungkot na yung memories na dapat very tragic, nahahaluan ng ibang aspect. Kasi, yun talaga that's the truth. Sabi nga nila, the truth is stranger than fiction. Diba? Akala nyo, simple lang yung nangyari na Hindi Mas complicated pa pala yun. No? So, mas malalim pa yung conspiracy, sabihin natin. Yung sabwatan. No? Kasi parang interconnected pala. Pero, doon ako nababahala Doon ako na-alarm. So, just imagine, ilang years na pala nila itong pinaplano. Pati yung nangyayari ngayon. Akala nyo, 2 years ago lang nila, 2 years, 3 years ago lang nila pinlano to. Pinlano nila to dati pa, siguro 90s pa o 80s pa. Pinlano nila kung ano nangyari ngayon. No? Tatanungin nyo ako, anong nangyayari ngayon? Well, tingnan nyo kung gaano kataas ang bilihin and sasama pa daw ang sitwasyon. Tumitingin kami ng kotse, ang taas ng interest rates. Gas, tataas lalo. Bilihin, lahat. Yung gino-grocery mo, pati mga nagbablog sa Canada, pinapanood ko, pati sila nagreklamo na yung, ito lang yung $200 namin, ang konti na lang. Similar with here sa US, ganoon din. Sa Pilipinas, ganoon din. Lahat. Kasi gusto nilang mag-collapse ang economy ng lahat. Tapos, magtatayo sila ng isang, one world na government. Parang sila yung savior. Kami na mag-aayos niyan. Sige. Isa lang ang pinuno natin sa lahat. Ayusin natin yung economy, ayusin natin yung security. Na sila rin ang gumawa. Ganun yun Para masolve nila yung problema, kailangan gumawa sila ng problema. Di ba ngayon nag-insert sila ng mga yung mga climate change na yan. Gagamitin din nila yan lahat. Kaya hindi ko alam kung ano isipin nyo, no? If you think about it, ilang taon na nilang pinagplanuhan to. 90s, 80s, baka nga nung 70s pa nagpaplano na sila. No? Tapos pinapamana nila yan sa new members nila na magtutuloy. Mga young leaders, 'di ba? Sabi nga ni Papa Schwab, yung mga young leaders nila naka-incorporate na sa sa mga bansa. Number 1 dyan si Justin Trudeau. Ito yung ginagawa niya sa Canada. Ganyan. Ganun. Pinabagsak niya rin. No? Tinanggal niya yung mga baril, yung mga gun control. Doon sinisimulan palagi sa gun control Pag wala ng baril yung society, wala nang kakayahan lumaban. Susunod na yan. So, yun nga, balik tayo sa 9/11. Yan, ganun kalalim yung nila. Yung plano nila, ganun katagal, yung organisasyon nila. So, ang tanong, naniniwala ba kayo o hindi? Well, it's up to you. No? Ano ba gusto niyo gusto niyo ba malaman yung totoo or mabuhay sa sa kasinungalingan? May comfort kasi sa kasinungalingan Hindi kasi minsan kasabihin ako ng miss ko masyado akong taklesa. May mga instance, separate kwento na 'yon. Kasi meron akong pinrangka na tao. Sabi ko, anong gusto niya? Sweet lie or painful truth? Dalawa lang naman yan Anong gusto mo? Bibigay ko sa'yo. Yung sweet lie, kasinungalingan na mabulaklak na pananalita, or yung katotohanan, masakit pero ito yung totoo. Diba? Dalawa lang, pipili ka lang. Hindi palaging, andun ako palagi sa gitna, hindi palaging gray area, sa middle area. Hindi, minsan kailangan mo talaga pumili that's life, yan ang buhay Palagi meron tayong choices Diba? The moment na gumising ka, babangon ba ako? Mamaya na. Or ang tawag sa amin mag-iinin muna ako. Pagbangon ko, magtututos ba ako o iihi muna? Palagi we are always faced with choices. Diba? So, tatanungin ko kayo,
You want a sweet lie or a painful truth? That's it, guys. Thanks for watching.